Mga kababayan, isang malaking sunog ang kasalukuyang nagaganap sa Barangay Zamora, lungsod ng Bilar. Ang ating reporter na si Dumayak Francis ay nasa lugar para magbigay ng karagdagang impormasyon. Nandito ko ngayon sa Barangay Zamora, lungsod ng Bilar, kung saan kasalukuyang naganap ang malaking sunog sa pamilihan at ang mga bobilo dito ay abala sa pag-apula ng apoy. At nakikita sa likod ko ang makapal na usok na umaabot sa kalangitan. Ayon sa mga saksi, bandang alas 3 ng hapon na simula ang sunog at mabilis nang itong kumalat dahil sa mga flammable materials sa pamilihan. Sa kasalukuyan, umabot na sa level 4 ang alaman ng sunog at tinatayang higit sa 1 tao na ang nag-evacuate mula sa mismong lugar. Sa ngayon ay wala pang natalang sugatan. Ang mga otoridad ay nag-iimbestiga na sa sanhi ng sunog na pinaniwala ang nagmula mismo sa isang short circuit sa isang electrical wiring. Patuloy ang babala sa mga residente na matiniligtas at umiwas mismo sa lugar na ito kung saan kasulukuyang naganap ang operasyon sa pag-apula ng apoy. Yun lamang, ako si Francis T. Dumayak, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Francis. Naway maapula na ang apoy at maging ligtas ang mga tao riyan. Magandang gabi mga kababayan. Isang malungkot na balita ang gumulantang sa Tagbilaran City, Bohol matapos masaksak ang isang nurse sa loob ng ospital. Narito si Althea Lingatong para sa detalye ng insidente. Maraming salamat, Julia Nicole. Isang trahedya ang naganap dito sa Bohol Doctors Hospital sa Tagbilaran City kaninang umaga ng brutal na saksakin ng isang pasyente ang isang nurse na kinilalang si Marjorie. Ang insidente ay naganap habang kinukumpleto ang discharge process ng pasyente. Ang suspect na hindi pa pinapangalanan ay gumamit ng gunting sa pananaksak sa biktima. Ayon sa otoridad, nagkaroon ng matinding emosyon ang suspect na nauwi sa karahasan. Agad namang naaresto ang suspect at patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa likod ng krimen. Isa pang empleyado ng ospital ang nagtamo ng sugat matapos subukang pigilan ang suspect. Nagpaabot ng pakikiramay ang pamunuan ng Bohol Doctors Hospital sa pamilya ng biktima at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulisya ang insidente at posibleng kakaharapin ng suspect ang kasong murder. Balik sa iyo, Julia Nicole. Maraming salamat, Althea. Isa pong paalala sa ating lahat na maging alerto at mag-ingat sa anumang sitwasyon. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na detalye sa insidenteng ito. Magandang araw, Pilipinas! Ngayong araw ay formal nang inanunsyo ng Department of Education ang muling pagbubukas ng mga paaralan sa darating na pasukan gamit ang blending learning approach. Matagal nang inaasahan ang anunsyo ito matapos ang mahigit 2 taon ng online at modular learning. Para sa karagdagang detalye, nasa DepEd Central Office ngayon ang ating kasamang si Mitch Luzanay. Mitch, ano ang mga pinakabagong update mula sa DepEd? Magandang araw, Julia. Kasalukuyan tayong narito sa Department of Education kung saan opisyal nang inanunsyo ni Secretary Sara Duterte ang pagbabalik face-to-face classes sa mga mababang risk na lugar, kasabay ng pagpapatuloy ng blended learning. Ayon sa kanya, tuloy ang face-to-face classes simula sa darating na buwan ng mga rehiyong mababa ang COVID-19 cases, habang online at modular pa rin ang sistema para sa mga lugar na mataas ang bilang ng mga kaso. Dagdag pa niya, mahigpit na susundin ang health protocol sa mga paaralang magbubukas. Ang pagbabalik eskwela raw ay bahagi ng ating patuloy na pagsisikap na maibalik ang normal na kalagayan ng edukasyon sa bansa. Sisiguraduhin natin na ligtas sa mga paaralan at patuloy na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Gaya ng inaasahan, nagpatuloy ang mga preparasyon sa mga paaralan lalo na sa mga probinsya para tiyakin ang pagsunod sa health protocols. Kabilang dito ang paglilimita sa mga bilang ng mga estudyante sa bawat silid-aralan, social distancing at regular na disinfection. Para naman sa mga mag-aaral na hindi pa handa sa face-to-face setup, magpapatuloy ang pamimigay ng learning modules upang matiyak na walang maiiwan sa edukasyon. Balik sa iyo, Julia. Maraming salamat, Mitch, sa inyong ulat. Malinaw ng masusing pinaghandaan ng DepEd ang pagbabalik eskwela upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral. Manatili kayong nakatutok para sa iba pa ang mga detalye, update tungkol sa paksang ito. Magandang araw!
Nakatutok tayo ngayon dito sa Bohol Alay State University Bilar Campus kung saan inaasahan ng muling pagdaraos ng SQA o State Colleges and Universities Athletic Association ngayong taon. Ang SQA 2024 ay magaganap mula Oktubre 17 hanggang 19 at dadaluhan ito ng mga atleta mula sa iba't ibang universidad at kolehiyo sa rehiyon. Makikita natin dito sa Bilar ang mga atleta na magpapakitang gilas sa iba't ibang larangan tulad ng basketball, volleyball, athletics at marami pang iba. Ayon sa SQA, layo ng SQA na hindi lamang hasain ang kakayahan sa sports ng mga estudyante, kundi pati na rin ang pakikipagkaibigan at kooperasyon sa bawat kalahok mula sa iba't ibang paaralan. Ayon sa mga organizer, nakahanda na ang lahat ng pasilidad at programa para matiyak ang isang masigla at makabuluhang SQA 2024. Inaasahan din na magiging mahigpit ang mga laban ngayong taon dahil pinaghahandaan ng mabuti ng bawat universidad ang kompetisyon. At iyan po ang advance news para sa SQA 2024. Muli, ito po ang iyong lingkod, Jessica Hamil mula sa Bilar Campus. At kayo'y aking inanyayahan na tumuto para sa mga kaganapan at balita mula dito sa SQA 2024. Isang mainit na balita ngayon sa Bohol ay ang pag-lift na preventive suspension sa 32 lokal na opisyalis sa lalawigan. Sila ay nasungkot sa investigasyon kaugnay ng kontrobersal na pagtatayo ng Captain's Peak Garden and Resort, isang swimming resort na itinayo sa paanan ng Chocolate Hills na protektadong lugar. Ang suspensyon ay ipinataw upang maiwasan ang posibleng panghimasok ng testigo o ebidensya, ngunit ito ay inalis ng ombudsman matapos ang ilang buwan ng investigasyon. Magandang araw mga kapamilya, narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Isang insidente ng pagkakakilanlan ng naganap sa barangay San Isidro kung saan isang bata ang kinipil ng kanyang kapitbahay. Justin Remedyo, ibalita mo na. Magandang umaga rin sa iyo, Julia. Sa kabila ng mga ablas sa barangay, ay nagtulat ang mga residente na makita ang isang bata na nawawala mula sa kanyang tahanan. At ayon sa mga saksi, nakita nila ang isang lalaking hinunga ang bata at agad itong i-report sa mga barangay official. At ayon naman sa isang residente, nakita niya ang isang bata na may kasamang lalaki at agad itong nag-alala at tinawagan ang mga otorite. Agad naman tumumpun ang mga pulis at nahanap ang bata sa loob ng ilang oras at nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa insidente. At ayon naman sa mga pulisya, patuloy ang mga investigasyon upang malaman kung titulong sa suspect at kung paano ito nangyayari. Hanggang sa ngayon, ang bata ay nasa ligtas na kalagayan at nasa pangangalaga ng kanyang pamilya. Patuloy ang pagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad publiko upang maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap. Maraming salamat. Ako si Justin Remedyo, The Free Caster. Sa gitna ng tumitinding krisis sa kalusugan, isang mahalagang ulat ang ating ihahatid ngayong araw. Alamin natin ang pinakahuling detalye kaugnay ng dengue outbreak na nagdulot ng pagdeklara ng estado ng kalamidad sa Bohol. Narito si Rachel Igbalik para sa isang espesyal na flash report. Magandang araw mga kaibigan, ako si Rochelle Igbalik at narito ang ating flash report. Ang lalawigan ng Bohol ay nahaharap sa isang seryosong sitwasyon matapos ideklara ang estado ng kalamidad dahil sa mabilis na pagtaas ng mga kaso ng dengue. Mula Enero hanggang Setyembre ng taong ito, umabot na sa higit 5,800 kaso ang naitala na may kasamang 40 na pagkamatay na konektado sa sakit na ito. Ang mga ospital sa lalawigan ay tumanggap ng mga karagdagang supply na intravenous fluids at NS1 kits upang pabuti ang pangangalaga sa mga pasyente. Naglunsad ng mga kampanya para sa malawakang paglilinis sa mga komunidad
kung saan hinihimok ang mga residente na tanggalin ang mga posibleng breeding grounds ng lamok. Mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa sa pagtugon sa krisis na ito. Kung kayo ay nakakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, rashes at pananakit sa katawan, agad na magpatingin sa doktor. Ang inyong kalusugan ay dapat maging pangunahing prioridad. Ito ang ating flash report para sa araw na ito. Naway patuloy tayong magkaisa at magtulungan upang malampasan ang hamong ito. Ako si Rochelle Igbalik at hangad ko ang inyong kaligtasan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang hapon po. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, walang inaasahang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Gayunpaman, inaasahang magkakaroon ng malakas na pag-ulan dulot ng northeast monsoon, particular sa Hilagang Luzon. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto para sa mga posibleng pagbaha at iba pang mga babala kaugnay ng panahon. Ibalita mo, Lisel Umbahe. Magandang hapon Pilipinas. Sa kasalukuyang ulat ng Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang epekto ng northeast monsoon sa Hilagang Luzon na nagdadala ng malamig na hangin at maulang panahon. Samantala, si Typhoon Marcy ay pinalakas ang hanging amihan sa kanyang paglapit sa Babuyan Islands at Hilagang Cagayan. Sa mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 2, particular sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at ilang bahagi ng Hilagang Cagayan, asahan ang malakas na hangin at pag-ulan sa maaaring magdulot ng landslide o pagbaha, lalo na sa mga lugar na may matarik na lupain at mataas na antas na saturation ng lupa. Bukod pa rito, nakaabiso ang Pag-asa ng gale warning para sa mga baybayin ng Hilaga at Silangang Luzon, kung saan may posibilidad na ang alon na aabot hanggang sa 8 metro. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng mga mangingisda at may-ari ng maliliit na bangka na huwag munang maglayag upang maiwasan ng mga panganib sa dagat. Asahan na rin ang patuloy na pag-ulan at posibilidad na pagbaha sa mas malawak na bahagi ng Northern Luzon habang papalapit si Typhoon Marcy sa Philippine Area of Responsibility. Magandang araw mga kachika! Narito na naman tayo sa isang minuto ng mga mainit-init at kampanapanabik na balita sa mundo ng showbiz. Unang balita natin ngayon, isang bigating pagbabalik ang naganap matapos ang 3 taon na pahinga. Muling pinatunayan ni Ann Curtis na siya pa rin ang reyna ng big screen. Patok na patok ngayon sa takilya ang kanyang bagong pelikulang Tadhana sa pagitan ng bituin at inaasahang mag-break ng record sa kasaysayan ng pelikula sa bansa. Abangan ng buong detalye na tagumpay na ito. Para sa buong detalye, narito si June Iscatron na nag-uulat mula sa Balitang Pinaganda. Chika in a minute! Magandang araw mga kachika! Narito ang mga bagong balita sa mundo ng showbiz. Ann Curtis nagbabalik sa big screen. Patok na patok sa mga sinihan ang bagong pelikula ni Ann Curtis na pinamagatang Tadhana sa pagitan ng bituin. Matapos ang halos 3 taon na pahinga sa paggawa ng pelikula, bumalik si Ann na mas matapang at mas mapangahas sa kanyang papel bilang isang babaeng naliligaw sa mundo ng pag-ibig. Ayon sa mga kritiko, tagumpay ang kanyang pagbabalik at nakatakda itong mag-break ng record sa takilya. Sarah Geronimo, pinuri sa kanyang bagong musika. Samantala, umani ng papuri ang bagong single ni Sarah Geronimo na Siklab ng Puso, na ngayon ay trending sa iba't ibang music platforms. Ang kanyang musikang puno ng damdamin at lakas ay muling nagpapatunay na siya ay reyna ng OPM. Coco Martin, may bagong teleserye. Sa mundo naman ng telebisyon, excited na ang fans para sa bagong teleserye ni Coco Martin na pinamagatang Huling Bantay. Ayon sa mga insider, inaasahan na naman itong maging number 1 sa ratings tulad ng kanyang mga naunang proyekto. Abangan ang iba pang mainit na balita dito sa Chika in a Minute, kung saan ang lahat ng balita ay hatid sa inyo ng may kulay at saya. Para sa Chika Balita, ako po si June Iscatron. Hanggang sa muli. Magandang araw sa ating lahat. Naglabas ng pahayag ang Freebox na nagpapablaan sa kumakalat na balita online na sumabog na ang Bulhang Mayon. Walang pagsabog na naganap kahapon at nananatili na sa alert level 1 ang lugar. Pinapaalalahanan
nilinaw na hindi sumabog ang bulkang Mayon. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, na hindi totoo kumalat online na post na nagsasabing sumabog ang bulkang Mayon. Kaugnay nito, nanawagan ang ahensya na i-report at tumulong na mapigilan ang pagkalat ng naturang clickbait post. Ayon sa PHIVOLCS, walang pagsabog na nangyari kahapon sa bulkan at inabisuhan ang publiko na huwag magpapakalat ng misleading post na maaaring magdulot ng pagkalito at pagkatakot. Payo din ng ahensya na i-verifika muna ang mga balita mula sa mapagkakatiwalaang sources bago ito i-share. Samantala, batay sa monitoring ng PHIVOLCS ngayong Miyerkules sa aktibidad ng bulkan, nakapagtala ng 1 volcanic earthquake at 1 rockfall event na may mahinang banaag o crater glow na naaaninag lamang gamit ang telescope. Nananatili namang nakataas ang alert level 1 o low level unrest sa bulkan simula noong Marso 5, kaya't pinapayuhan ang publiko na bawal pumasok sa permanent danger zone. Dahil sa banta ng rockfalls, sudden steam-driven o phreatic eruption. Sa kabila ng mga nakikitang aktibidad, nananatiling mahinahon ang Mayon at hindi pa ito nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsabog. Patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS ang bulkan at nagbibigay ng mga updates sa publiko. Muli, ako nga pala si Jasmine Sarsi, ang tagapag-ulat sa mga balitang di totoo o fake news. Magandang araw at maraming salamat. Magandang araw, Bohol! Narito ang isang balitang kapuri-puri mula sa probinsya tungkol sa isang balitang scientist na pinarangalan bilang Outstanding Filipino Student. Para sa balitang Outstanding Filipino Student sa Bohol, ibalita mo, Giselle Sarce. Isang Boholano scientist ang pinangaralan bilang Outstanding Filipino Scientist sa katatapos lamang ng National Research Award 2024 na ginaganap noong Oktubre a Unos, Maynila. Si Dr. Josefa Marie Almeida mula sa Tagbilaran City ay kinikilala dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa larangan marine biodiversity research. Partikular na nakatuon ang kanyang pag-aaral sa pangangalaga at pagpapalago ng mga coral reefs sa Bohol City, na naging mahalagang batayan ng mga bagong pulisya sa pangangalaga ng kalikasan dito sa ating probinsya. Sa kanyang pahayag, sinasabi ni Dr. Almeida na ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong komunidad ng Bohol na nagmamalasakit sa ating kalikasan. Dagdag pa niya, umaasa siyang magsisilbing inspirasyon ng kanyang tagumpay sa mga kabataang nagnanais na pumasok sa larangan ng agham at teknolohiya. Kasama ng kanyang pamilya at mga kapwa mananaliksik, ipinagdiriwang ni Dr. Almeida ang parangal na ito na isang malaking tagumpay para sa agham at pananaliksik dito sa rehiyon ng Visayas. Magandang araw! Para sa ating balitang pampublisidad, tututukan natin ng isang makasaysayang pook ang hinawanan sa Luway, Bohol, kung saan naganap ang makasaysayang sandugo o blood compact noong 1565. Maraming tao ang maaaring hindi pa pamilyar sa lugar na ito, kaya't narito si Ira Iliaga na nag-uulat mula sa Luway, Bohol para sa buong detalye. Ira? Magandang araw, bayan! Narito ang isang balitang tiyak na magpapaabot ng bagong kaalaman sa ating lahat. Sa gitna ng ating mga kilalang destinasyon at puok, narito ang isang lugar na marahil hindi pa natin napapansin, ngunit karapat-dapat nating bigyang pansin at pagkilala.
Ang lugar na ito ay ang Hinawanan, isang tahimik na pook sa Luway, Bohol, ngunit mayaman sa kasaysayan ng ating bansa. Alam niyo ba na unang isinagawa ang makasaysayang sandugo o blood compact sa pagitan ni Dato Sikatuna at Miguel Lopez de Legazpi noong 1565? Ang kasunduang ito ay sumisimbolo ng pagkakaibigan at kapayapaan sa pagitan ng mga katutubo at ng mga dayuhan. Bagamat hindi pa kilala ng marami, mahalaga ang lugar na ito dahil dito naganap ang unang pagkilala ng mga Espanyol sa ating mga ninuno bilang kaibigan at hindi kaaway. Ang blood compact sa Hinawanan ay isang mahalagang sandali na nagbukas ng pinto para sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga banyagang mananakop. Kaya't bakit mahalaga nating kilalanin ang Hinawanan? Ang lugar na ito ay hindi lamang isang bahagi ng ating kasaysayan, kundi isang simbolo ng pagtanggap, kapayapaan at pagkakaibigan sa kabila ng pagkakaiba ng kultura. Isang tahimik na pook na puno ng diwa ng kasaysayan na ngayon ay isa ng cultural treasure na dapat kilalanin at ipagmalaki ng bawat Pilipino. Sa inyong susunod na pagbisita sa Bohol, huwag kalimutang isama sa inyong destinasyon ang Hinawanan sa Luway. Hindi lamang ito isang simpleng lugar, kundi isang pook na puno ng aral at kasaysayan. At dyan nagtatapos ang ating balita ngayong araw. Ako si Ira T. Iliaga na nagpapaalala na ang kasaysayan ay mahalaga sa ating pagkakakilanlan at dapat natin itong ipagmalaki. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw! Dito naman tayo sa edisyon ng balitang interpretative na hindi lamang naglalahad ng mga pangyayari, kundi nagbibigay din ng malalim na pagsusuri, paliwanag at konteksto tungkol sa isyong tinalakay. Ngayon ating tatalakayin na muling umiinit na usapin tungkol sa West Philippine Sea, lalo na ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon sa teritoryong ito, ang mga hakbang ng ating pamahalaan. Naroon ngayon si Regine Ibanez para sa mga detalye. Regine Ibanez, ibalita mo. Magandang araw, ako si Regine Ibanez. Nandito tayo ngayon sa Palawan, isa sa mga probinsyang pinakamalapit sa West Philippine Sea, kung saan nararamdaman na ng ating mga mangingisda ang epekto ng patuloy na presensya ng mga barkong militar ng China. Ayon sa kanila, palaging may tensyon habang sila ay nangingisda sa katubigang sakop ng ating ekonomiya. Sa nakalipas na buwan, mas lumakas ang presensya ng mga barko ng China sa lugar, kasabay ng patuloy na militarisasyon sa mga artificial islands na ihinayo nila. Ilang beses nang napaulat ang mga insidente ng pagharang sa mga mangingisdang Pilipino na nagiging sanhi ng takot at pagbaba ng kanilang kita. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagpadala na sila ng diplomatic protest laban sa China. Muling ipinaalala ng pamahalaan ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas, ngunit patuloy na hindi ito kinikilala ng China. Samantala, naghahanda rin ang Armed Forces of the Philippines para mas maprotektahan ang ating teritoryo, kabilang na ang pagpapalakas ng mga maritime patrols at military presence sa lugar. Ayon sa AFP, kinakailangan ang mas mahigpit na pagbabantay upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan at welcome sa isa na namang edisyon ng Balitang Developmental, ang programang naglalahad ng mga balitang pangkaunlaran at mga proyekto sa ating komunidad. Sa araw na ito, isang napakainit na usapin ang tatalakayin natin. Ang nalalapit na pagtatayo ng isang SM Mall dito mismo sa probinsya ng Bohol. Ang proyektong ito ay isang malaking hakbang para sa kabuhayan ng ating mga kababayan at inaasahan itong magdadala ng maraming trabaho at oportunidad para sa ating lokal na ekonomiya. Alamin natin ang buong detalye ng balitang ito. Gomez Cecil, ibalita mo!
Magandang araw mga kababayan! Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng Balitang Developmental kung saan ibinabahagi namin ang mga balitang may kinalaman sa mga proyekto at kaunlaran sa ating komunidad. Sa araw na ito, ang tampok nating paksay ang napipintong pagtatayo ng SM Mall dito mismo sa Bohol na magdudulot ng malaking benepisyos para sa ating mga kababayan. Noong taong 2022, nagsimula ang mga pag-uusap sa pagitan ng ating mahal na Gobernador Aris Aumentado at mga malalaking negosyo, kabilang na ang SM Group. Layunin ng proyekto ito na unahin ang kapakanan ng mga Bulanon, lalo na sa espeto ng trabaho at kabuhayan. Ayon kay Gobernador Aumentado, unahon ang mga Bulanon. Ito ang kanilang tugon upang mabawasan ang bilang ng mga walang trabaho dito sa ating lalawigan. Sa pamamagitan ng mga proyektong pangkaunlaran mula dito, layo nilang makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. Inaasahang sisimulan ang construction ng SM Mall sa darating na taon 2025 at inaasahan namang magtatapos ito sa taong 2027. Ang mall ay tatayo sa isang lupa na may sukat na 7 hektarya. Maliban sa mga oportunidad na ito, sinasabi rin na magdadala ang proyekto ng pag-unlad hindi lamang sa kabuhayan kundi maging sa turismo at iba pang industriya sa Bohol. Patuloy po kaming magbabantay sa mga update hinggil sa proyektong ito at titiyakin naming maihatid sa inyo ang bawat hakbang patungo sa katuparan nito. Muli, ako si Cecil Gomez at ito ang Balitang Developmental, balita sa kaunlaran at para sa bayan. Magandang araw, Bohol! Maraming salamat, Gomez Cecil, sa detalyadong ulat na iyan. Tunay ngang isang malaking proyekto ang pagtatayo ng SM Mall na inaasahan nating magdudulot ng malaking benepisyo para sa ating mga kababayan dito sa Bohol. Huwag kalimutan na patuloy tayong magbibigay ng updates sa bawat hakbang ng proyektong ito. At dito nagtatapos ang ating edisyon ng Balitang Developmental ngayong araw. Magandang araw! Ako si Julia Mendoza at ito ang Ulat Investigative. Ngayon, tututukan natin ang isang kontrobersyal na proyekto na kasulukuyang isinasagawa malapit sa Chocolate Hills sa Bohol. Aming tanong ang bumabalot sa konstruksyon ng isang resort sa lugar na ito na tinututulan ng mga residente at environmental groups. Para sa buong detalye, narito si Arian Jane Tagadiad na nag-ulat mula sa Carmen, Bohol. Arian? Magandang araw sa inyong lahat. Dito po tayo sa isang kontrobersyal na usapin na bumabalot sa kasalukuyang konstruksyon ng isang resort malapit sa sikat na Chocolate Hills sa Carmen, Bohol. Isang pribadong kumpanya ang kasalukuyang tatayo ng isang malaking resort malapit sa Chocolate Hills, isang kilalang tourist destination na kinikilala bilang natural na yaman at simbolo ng probinsya ng Bohol. Ngunit kasabay ng proyektong ito, bumuhos ang batikos mula sa mga environmental groups, residente at maging mga cultural heritage advocates na tutol sa pagpapatayo ng resort. It destroys the beauty of nature. Di nakakatuwa. Bakit pinahintulutan Ayon sa mga kritiko, ang pagpapatayo ng resort ay nagdudulot ng panganib sa kalikasan ng Chocolate Hills, partikular na sa biodiversity ng lugar. Nabahala rin ng mga residente dahil sa posibleng pagkawala ng tanawing likas na siyang pangunahing atraksyon ng mga turista. May mga ulat na nagkaroon ng hindi sapat na konsultasyon sa mga komunidad at environmental assessments bago umpisahan ang proyekto. Ang aming team ay nakipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal ng Carmen, ngunit tumanggi silang magbigay ng pahayag ukol sa nasabing issue. Samantala, ang kumpanyang nasa likod ng proyekto ay nagbibigay ng pahayag na sila ay sumusunod sa lahat ng legal process at naglalayong magdala ng mas maraming turista at trabaho sa lugar. Ayon pa sa kanila, isinasagawa nila ang mga hakbang upang matiyak na hindi maaapektuhan ang kalikasan sa pamamagitan ng makabang teknolohiya sa construction. Subalit, patuloy pa rin umalingaw-ngaw ang tanong ng mga mamamayan at eksperto hanggang saan ang epekto ng proyektong ito sa isang lugar ay dapat ay pinangangalagaan at pinapahalagahan bilang bahagi ng ating natural at cultural heritage. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang final na desisyon ng mga ahensya tulad ng Department of Environment and Natural Resources at Natural Commission for Culture and Arts. Iyan po ang ating ulat tungkol sa kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Patuloy po natin tututukan ang kaganapang ito. Ako si Arian Jane Tagadiad, nag-uulat para sa inyo.
Magandang araw, ako si Michelle T. Rizando at narito ang balita. Isang kontrobersyal na ulat ang kumakalat ngayon sa social media tungkol kay Artista X na umano'y nasangkot sa isang iskandalo. Ayon sa mga hindi opisyal na ulat, nakita raw si Artista X sa isang insidente na naging usap-usapan. Gayunpaman, nais namin ipaalala sa ating mga taga-subaybay na ang mga impormasyong ito ay hindi pa kumpirmado at wala pang pahayag mula sa kampo ni Artista X o mga otoridad. Patuloy naming babantayan ang balitang ito at magbigay kami ng update kapag may opisyal na pahayag na lumabas. Ako si Michelle T. Rizando, nag-uulat. Magandang araw. Magandang araw bayan! Narito ang mga balita ngayong araw. Nagsagawa ng isang matagumpay na clean-up drive ang mga voluntaryo mula sa iba't ibang barangay sa Manila Bay nitong Sabado, September 29. Layunin ng aktibidad na ito na mapanatili ang kalinisan ng baybayin at makatulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. Mahigit 100 residente ang sama-samang naglinis ng naikling basura sa lugar. Ang proyektong ito ay suportado ng lokal na pamahalaan na may layuning palakasin ang kamalayan ng komunidad tungkol sa tamang pagtatapon ng basura at responsableng pangangalaga sa ating komunidad. Ayon sa mga organisador, inaasahan nilang magpapatuloy pa ang ganitong mga inisyatiba sa hinaharap upang masiguro ang kalinisan ng Manila Bay at ng iba pang bahagi ng ating kapaligiran. Mula sa aming himpilan, ako si Renia Jane A. Dupit, magandang. At yan ang ating ulat mula dito sa Manila Bay. Patuloy nating suportahan ang mga ganitong proyekto para sa mas malinis at mas maayos na kapaligiran. Magandang araw! Ngayon, pag-uusapan naman natin ang dalawang mahalagang larangan ng komunikasyon sa agham o science, journalism at science writing. Para sa balitang science journalism at science writing, Reynan Ampasin, ibalita mo. Magandang araw, ako si Rina ng Pasin, nag-ulat tungkol sa science journalism at sa science writing. Una, para sa science journalism. Ang larangan na ito ay mahalaga sa paghatid ng mga tumpak na balita mula sa agham patungo sa publiko. Sa gitna ng pandemya, naging pangunahing source ng impormasyon ang mga science journalists tungkol sa COVID-19 at bakuna. Sa kabila ng pagiging komplikado ng mga paksang ito, sa kanilang inihahatid ang mga impormasyon sa paraang madaling maintindihan at walang nagkukulang sa detalye. At pag-usapan naman natin ang science writing. Hindi lamang balita ang sakop nito, ito ay nagbibigay ng mas malalim na paliwanag sa mga konseptong pang-agham. Ang mga science writers ay nagsusulat ng mga artikulo at libro na nagbibigay ng kaalaman sa publiko tungkol sa agham sa paraang maliwanag at nakakainganyo. Para sa balitang science journalism, inahayag ng Pag-asa ang posibleng mas matinding epekto ng El Niño sa mga darating na buwan na maaaring magdulot ng tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Samantalang para sa balitang science writing, naglabas ng babala ang Pag-asa ukol sa paparating na El Niño, epekto ng El Niño na maaaring inaasang magdulot ng tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Hinikayat ang mga magsasaka na maghanda ng mga alternatibong pamaraan sa pagsasaka upang maiwasan ang malaking epekto sa atin. Muli, ako si Rina ng Pasin, nag-uulat para sa PTK PLM. Balitang tapat para sa mga kapatid na Pilipino, laging maasa.